video, another loan app na naman po ang susubukan ko ulit ngayon. Yes po, susubukan ko siya ulit kasi na-try ko na siya before, which is itong si Cash Mabilis. Hindi na nga ako tinantanan ng mga text messages po ni Cash Mabilis. Oh, ang dami niyan. Ito nga yung last text niya sa akin, no? Which is nag-offer nga daw po siya ng loan na naman. Hindi ko alam kung visible na rin to sa inyo. Kasi last May 2025 po, nagbalik Play Store siya. Yes, nagbalik siya kasi nawala siya. In and out kasi ito sa Play Store. And guess what? Nagbago po siya ng logo. Orange logo na siya ngayon. The last time na feature ko po siya, parang blue-green yung color ng logo niya. At sabi niya po dito, under daw po siya, Diffuse Cash Lending Corporation. Which is kapag bine-verify naman natin sa SEC website, and there's a list of recorded on the lending platform, is wala naman itong si Fuse Cash. Well, tinignan ko ulit yung details niya at I found out pala, under pa din po pala siya kay Microdot Lending Corporation, which is yun yung nakaregister sa list of recorded online lending platforms sa SEC website, at marami siyang mga kapatid dyan na familiar na rin sa atin. Well, binalikan ko nga to kasi bagong balik sa Play Store at bagong logo siya. Manamang bagong update po itong loan app na ito. Para din may heads up kayo, ano na nga bang update kay Cash Mabilis loan app ngayon? Kasi ako mismo guys, sinubukan ko siya at it seems like buo siyang matatanggap. Well, madali na nung apply dito kahit unemployed, no work, housewife, freelance po. Lalo na kapag may trabaho ka, of course, tanggap na tanggap ka dito. Wala siyang income proof na hinihingi. Yun yung gustong-gusto natin. Wow. Well, anyways, kumusta naman yung interest rates ito? Okay ba siya? Well, starting from the application up to the disbursement po, isi-share ko yan sa inyo step by step. But before I start na, disclaimer lang po, this video is not sponsored by Cash Mabilis Loan App. So, this is just purely based on my experience po. Na gusto ko lang po siyang i-share sa inyo na bago mo man siya i-try, at least meron na kayong idea sa loan app na ito, kung legit ba talaga siya utangan, ma-recommend ba natin siya. Well, si Cash Mabilis Loan App po is nagpapautang po siya ng up to 50,000 pesos kapag repeat borrower ka na, no? Maa-unlock natin yung up to 50,000 pesos. Ngayon, kung ikaw ay first timer pa lang, nag-o-offer po siya ng up to 20,000 pesos. But, guys, doesn't guaranteed ha, na yun talaga yung marireceive natin. So, subject for evaluation pa din po. Lalo kapag tayo ay new applicant dito, hindi sila mag-offer talaga ng sobrang taas talaga na loan offer. Then, here po, agad-agad, I need to enter my mobile phone number and then get the OTP, of course. And then after that, magla-login po tayo. And then right away, guys, we need to provide our basic information here. For your reference, nanghingi sila ng ating email address at Facebook ID. So, parang ito yung username natin, Facebook username, at required siya ha. Kasi kapag in-skip po natin to, hindi tayo makakapag-proceed sa application. Well, for this po, naglagay lang po ako dyan ng none or NA. So, anything naman na pwede natin ilagay dito, basta ma-fill upan lang po siya. Madetect lang ng app na na-fill upan siya. So, i-go na nila to. So, anyways, another basic information po na nakalagay po dito. So, we need to provide a marital status, educational attainment, industry. So, ito po yung employment status po natin. For you to have an idea po, so sabi ko nga sa inyo kanina, kahit wala po tayong trabaho, student, housewife, freelance, unemployed, at lalo na kapag employed tayo or may business tayo, is pwede po tayo dito. And then, after that, we need to provide also the income details po, like our monthly income, residential addresses po natin. So, after this one, is we need to provide the contact information po. Apat po na character reference or contact reference po yung ipoprovide po natin dito. And we have the choice po na ma-direct siya sa ating phone book list, and we can also manually fill up din po nito. Ay po yung pipili. So, after filling up the contact information, dito sa baba, scroll down tayo. Dito sa baba po is the identity information. Well, ito nga po yung mga IDs po na nare-require po nila. So, pipili lang po tayo ng kahit isa lang po dito. After choosing po, we need to take a photo for ID. Pag napicturean po natin yung ating ID po, mag-auto capture po yung details natin like our ID number, name, gender, and birthday. Well, kung tama naman po yan, proceed tayo sa next step, which is facial verification po. So, of course, magsiselfie lang po tayo dito. And then, right after is the withdrawal information na po or the disbursement method na po natin. So, dito po may mga charges po sila sa e-wallet at saka sa bank account po is 20 pesos po yung kanilang binabawas. I think no charge po nila. Well, for me po, I choose GCash. And then po, after po nito, in progress na po yung aking application po dito. I will wait daw for 20 seconds. Well, antayin lang po natin ito, no? And then after po niyan, meron po siyang instant loan offer sa akin na 1,000 pesos. At kung makikita nyo po dito, may collaboration siya with Easy Loan. Kasi yun na yung nakalagay dito na Easy Loan App. So, may collaboration siya dito, I think. Or magkakapatid sila or loan provider po nila. Well, 1,000 pesos po yung aking
pre-approved loan offer. So, dito po wala siyang masyadong details, no? Meron lang siyang binibigay na daily interest rates daw na 0.4%. Well, view natin yung details dito. Nakalagay nga po dito na within 7 days to pay po yung payment ko. Ang bilis lang, no? Anyways, guys, no, wala pong nakalagay dito kung magkano na lang po yung marireceive ko dito. At ito nga yung sinasabi ko sa inyo na mukha siyang buong matatanggap. Wala siyang kakaltas-kaltas dito kung i-base ko po siya dito. At nandito na rin po kasi yung installment term po niya na 2 beses daw ako magbabayad dito. Which is yung schedule 2 ko naman is mawi-wave naman siya kapag daw on time daw ako magbayad within 7 days to pay. So nakalagay po dito, ang ibabalik ko na lang po is 990.28 pesos and then ang uutangin ko is 1,000 pesos. So do you think ba buo talaga siyang matatanggap? Installment term niya pa lang lugi na sila. Kung buo ko siyang matatanggap, di ba? So naghanap ako dito ng loan agreement or disclosure statement para malaman ko magkano ba talaga yung matatanggap ko na lang or magkano yung interest rates nila. Kasi okay lang naman sa akin may bawas pero sana gusto kong malaman, di ba? Kung buo ba talaga siyang matatanggap, magkano na lang ba yung receiving amount ko, di ba? Kasi baka mamaya pala nito 70% or 50% yung loan amount yung mababawas sa akin, di ba? Well, wala naman talaga siyang details kaya wala akong choice kundi subukan siya for your awareness, no? Kinlik ko itong withdraw immediately and submitted successfully na daw po. So mag-aantay lang daw ako ng text or notification po, no? Galing sa kanila kung yun ba ay pumasok sa account ko na. So renew ko yung details ng aking inutang dito or aking niloan dito, no? So eto na nga, dito ko na nakita after the withdrawal process, no? So, parang na-corner ako dun, no? Kasi dito pa lang nila pinapakita yung kanilang interest at service fee at nakakaloka, guys. Sa 1,000 pesos sa 7 days to pay, no? May service fee siya na 460 pesos at interest rate po na 28 pesos. Bali, ang marireceive ko na lang po is 512 pesos. Almost 50% of my loan amount po. Yun po yung kinukuha or kikitain nila sa atin. Grabe, no? Ang taas talaga nun, day. Well, effective interest lang yun, no? So, mababawasan pa po ito kasi nga, di ba, may transfer fee pa tayo sa GCash. Kapag nag-disburse ako, may fee siya na 20 pesos. Well, here po, though sinabi niya na may service fee siya na ganito or interest rates po, wala pa rin nakadeclare kung magkano ba talaga yung marireceive natin. Kung buo ba talaga siya regardless kung meron siyang service fee or interest rates na ito. Diba? Masyadong misteryoso tong si Cash Mabilis. Hindi niya talaga sinasabi kung magkano na lang yung issued amount. Kaya ang swerte nyo, ako yung nauna dito para makita nyo ito bago nyo pa man siya itry. Well, antayin lang natin yung kanyang result po, no? Kasi it takes minutes talaga para mag-respond siya. Well, guys, binalikan ko ulit yung app and then nakita ko po dito na payment failed. So, thank you, Lord. Hindi siya nag-proceed. So, sinubukan ko naman siyang i-withdraw. Pero nireject niya yung withdrawal ko dito. So, nakalagay dito na please come back in 11 days. Which is good. Good thing na lang, no? Kasi hindi siya transparent sa una eh. Kailangan pa natin mag-undergo ng withdrawal process para makita natin yung service fee niya, yung interest rates niya. Well, tinignan ko po sa Google Play Store reviews po, no? Yung mga nakapag-try doon. Which is talagang, ang lala talaga ng kinukuha nila or kinikita nila sa atin. Sabihin na natin, 50% of our loan amount. Grabe yun. Then within 7 days to pay. Hindi talaga siya nakakatulong. At hindi ko po talaga siya ma-recommend sa inyo. Pero wala pa akong magagawa. Kung gusto niyo pa rin siyang subukan, gusto niyo mag-apply dito. Well, again, at least, nabigyan ko kayo ng heads up. Nagkaroon na kayo ng idea sa loan app na ito. Kaya kung sino man ito naka-experience kay Cash Mabilis Loan App, napaki-comment down below naman po, no? Para aware din po yung iba nating viewers dito. So, don't worry, palagi na po ako mag-a-update. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!